Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Dapat pa nga ba tayong magpadala ng kandidata dito sa Miss Grand International at maling diskarte ni Mr. Nawat? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, ito na nga. Malapit na ang Miss Grand International. Mag-start na siya ng October 5. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong kandidata. So, dapat pa ba tayong magpadala talaga dito ng kandidata sa Miss Grand sa kabila ng mga nangyayari sa Miss Grand International between Philippines at saka dito sa ating National Director na paurong sulong ang kanilang final screening. So ano na ang mangyayari sa kandidata natin? Aabot pa ba to para sa laban niya sa Miss Grand? Kakabog pa kaya ang ating pambato ngayon taon na to dito sa Miss Grand kung meron man? So sino ang dapat nating ipadala? So ano nga ba ang maling diskarte ni Mr. Nawat? Ayan ang mga pag-uusapan natin ngayon. So doon na muna tayo sa dapat pa nga ba tayong magpadala ng kandidata sa Miss Grand International. Yung iba sinasabi nila, cooking show naman ang Miss Grand International eh. Niloloko lang tayo ng honor dyan. Bakit pa tayo magpapadala? So, kung ako ang tatanungin nyo, akin to, inyo yan. So, naiintindihan ko yung mga hinahing ninyo, pero kasi ako, ang sagot ko dyan ay dapat pa rin tayong magpadala. Bakit tayo uurong sa laban sa Miss Grand? Powerhouse tayo. So, wala tayong dapat na inuurungang laban dahil alam naman natin na fighter talaga ang Pilipino kahit saan pageant yan. At kung sinasabi naman natin na cooking show naman ang Miss Grand, hindi lang naman ang Miss Grand ang cooking show. Kahit ang Miss Universe na talaga naman tinututukan ng lahat, kahit din ang Miss World na lagi natin sinasabi na cooking show sila. At hindi lang yon, kahit din naman sa Miss Intercontinental, tinawag din natin cooking show at saka sa Miss Globe. At ito nga lang recently, ang Miss Queen, ang International Queen, tinawag na rin nating cooking show. So, yon. So, ano pa ba ang hindi cooking show? For sure, pag hindi nanalo si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo, nako po, ready na ang tenga ko, cooking show. Charot. So, yon. So, lagi nating yan dahilan pag hindi na nanalo ang kandidata natin. So, kung tatanungin mo, kung babalikan natin yung record natin sa Miss Grand since na nag-start tayong lumaban dito, sa 10 taon nila, in fairness naman sa Miss Grand, ang ganda ng ibinigay na record nila sa Pilipinas. Marami tayong mga runners-up na nakuha dito. Talagang pumapalo tayo sa top 5. Hindi man tayo nagta-title, pero isa siya sa mga tinitignan talaga ni Mr. Nawat na malakas ang pambato natin. So, doon naman sa sinasabi na ko kasi inggit kasi si Mr. Nawat sa Pilipinas kaya hindi yan ipapanalo. At doon naman sa sinasabi na ko, ayaw talaga ipanalo ang Pilipinas. Ako para sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Maraming beses na natin napatunayan, kahit ako sa sarili ko, na hindi po pwedeng hindi manalo ang Pilipinas sa isang international pageant. Kahit ano pang tagal neto. Matagal akong naghintay na manalo ang Pilipinas sa Miss Universe. Noong bata pa ako, nanonood na ako ng Miss Universe hanggang sa umabot na ako ng 20 years sa panonood. At sabi ko talaga, dumating ako sa punto na mukhang wala naman talaga tayong pag-asang manalo kasi hindi tayo ganong kalakas, hindi tayo ganong kabongga. So, dumating yung momento na lagi tayo na El Tukuyo sa Miss Universe, as in, straight na dekada na El Tukuyo talaga tayo ng bonggang-bongga since 2000 hanggang 2009. So, yan. So, doon talaga.
windang talaga ako na parang, So, yun. So, okay pa yung 90s kasi yung 90s, nung start akong nanood ay 1994, pumasok ang Philippines. 1995, hindi. 1996, hindi. 1997, hindi. 1998, hindi. Puro photogenic at special award. Pero, nung 1999, nag-first runner-up tayo. Imagine ninyo yung duration. Since 1994, 1999 tayo uli nakapasok sa semifinals. At nag-first runner-up nga. Ayun talaga yung maluloka ka kasi konting-konti na lang. Pero hindi tayo nagwagi. And then, after 2000, umasa tayo kay Nina Richie Alagao hanggang sa dumating na si yung manalo na inilaban natin na thank you girl din ng bonggang-bongga. So talagang wala. Hanggang dumating na si Venus Ra na parang, oh my God, dito nag-shine like a diamond star ang Philippines. Kasi talagang iba yung ipinakitang galing ng mga pambato natin. So dito na dumating yung tinatawag natin momento ng Pilipinas. So mula sa fourth runner-up, third runner-up, dito talaga medyo naloka na ako. And then, sabi ko, top 10 at akala natin si MJ Lastimosa ito na yung pinaka-the best na inilaban natin sa Miss Universe, and then nag-first runner-up pa. Sabi ko si Janine Togonon, oh my God, after Miriam Kiambao, bumalik tayo sa first runner-up na position. Sabi ko, bakit ganun? Hindi tayo nananalo. Kahit sabihin pa natin na ang ganda-ganda ng sagot ni Janine Togonon, tumbok na, pero bakit ganun hindi pa rin nanalo? So, ang hirap tanggapin ng momento na yun. Kasi parang, yung kay Miriam, matatanggap mo pa kasi ano siya, parang mali yung sagot eh. Dapat pinili niya, hindi pwede. Pero dito kay mas naloka ako kasi as in talagang tumbok niya yung sagot, yung kay Janine Togonon, pero hindi tayo nanalo. So, anong gagawin natin? So, laban lang. So, hanggang nag-runners up ulit tayo, hanggang sa nawala tayo sa runners up, nag-top 10. Tapos, ayun. Sabi ko nga, yung tinawag na first runner-up si Pia Wurtzbach, doon ko na nasabi sa sarili ko, mukhang hindi na talaga sa amin ibibigay ang corona ng Miss Universe. Ayaw nila sa Pilipinas. Ayun din yung nabanggit ko. Pero kasi, isang igla, nanalo si Pia Wurtzbach. Doon ko nasabi sabi ko, sa haba ng posisyon, so, makukuha mo pa rin talaga yung corona. At kahit sa Miss World, ganun din. Ang tagal-tagal kong hinintay, may mga first runner-up, may mga top 10, top 20, pero talagang wala. Pumapalo pa tayo sa top 5, pero talagang hindi talaga natin nasusungkit. Hanggang isang araw, mayroon tayong kandidata na nagbigay at nagpanalo ng Pilipinas na walang magawa ang organization ng mga to. Kahit sa Miss Universe, kahit sa wala silang magawa kundi ibigay ang corona sa Pilipinas. Dahil eto na yung tamang panahon. So, maaari yung kandidata mo, gusto mong manalo dito sa Miss Grand, pero hindi siya nananalo kasi hindi siya yung hinahanap. At hindi ako naniniwala doon sa cooking show bilang tagahanga ng isang mga beauty queen sa pageant. Naiintindihan ko yung tinatawag na destiny ng isang kandidata. Kung para sa'yo to, para sa'yo to. Walang magagawa ang organization kahit isa pang judges ang namimili. So, wala siyang magagawa kundi ibigay dahil nakita niya yung katangian ng galing ng isang kandidata dito sa lumalaban sa pageant niya. So, yun yun. So, kahit si Miss World, wala siyang nagawa kasi nakita niya si Megan yan ay talagang ito na yung hinahanap niya. Kahit dito sa Miss Universe, nakita nila si Pia Wurtzbach ang kadapat-dapat. At hindi lang yun, nadagdagan pa tayo. Diba? So, ibig sabihin, mananalo pa rin ang Pilipinas. Hindi lang natin nakuha ng mas maaga, pero naniniwala ako, yung Thailand nga humina din yung nila, yung suporta nila sa Miss Grand kasi talagang nawalan din sila ng pag-asa na mananalo ang Thailand na honor na ay Thailander. Doon pa lang dapat malinaw na sa atin yon na hindi siya cooking show. Kasi kung cooking show siya, bakit niya itatalo ang Thailand? So, kailan sila nag-first runner-up at kailan tayo nag-first runner-up? Ilang beses tayo nag-first runner-up more than kay Thailand? Paano nyo nasasabing cooking show? Dahil hindi na ibigay doon sa paborito ninyong kandidata. You have to understand na hindi yan basta-basta lang.
at meron silang hinahanap na katangian sa isang girl at maaaring destiny talaga ang nagpapaikot. So ngayon, dapat ba tayo magpadala ng kandidata? Yes, dapat dahil powerhouse ang Pilipinas. So paano mo tatawagin ng isang powerhouse ang isang country kung umaayaw ka sa isang pageant? Ang Venezuela, na-el-tukuyo sila. Hindi sila napapasama sa semifinals and then hindi sila manalo-nalo. Pero hindi sila tumitigil sa laban. Di ba? So naunahan lang tayo ng ibang country na bigyan ng corona. Pero for sure, hindi naman sila papayag na wala ang Philippines, di ba? So mali lang ni Mr. Nawat dito. Punta tayo doon sa diskarte ni Mr. Nawat. Nagtiwala kagad siya na ilipat ang kanyang pageant na solo pageant na hindi niya establish sa isang national pageant. Katulad na lang dito sa Binibining Pilipinas. Nakadalawang runners-up siya dyan eh. Kung tutuusin, pwede niya nang ibigay yung isang corona doon sa pwede niyang mapili na, eto yata yung hinahanap ko. So, pwede niya nang ibigay eh. Ang maling diskarte niya lang dito ay hindi niya naibigay yung corona ng Golden Crown dito sa Binibining Pilipinas bago siya lumipat. Kasi kung naibigay niya yun, establish niya yung ingay ng ingay ng Miss Grand sa Pilipinas na, alam mo yun, maganda ang record lalo. Kumbaga, pinatibay niya yung pundasyon ng todo-todo. Kaso hindi eh. Nun niya rin eh, turn down niya rin kasi. Kumbaga, parang maling diskarte niya. Hindi pa siya nakakapagbigay ng corona sa isang national pageant. Nag-solo siya. So, what do you expect? Ang hinahangad ng Pilipino dito ay manalo ng Miss Grand. Sana kinuha mo yon para maging bala din to doon sa mga kandidata na gustong sumali sa Miss Grand kasi naniniwala sila na kaya nilang manalo sa pageant na to. So sana, bago ka muna umalis sa Binibining Pilipinas, nag-iwan ka man lang ng kahit isang corona. Ayun yung mali niya doon. Kumbaga, inunahan niyang umalis pero hindi siya nagbigay ng corona, hindi siya nagbigay ng kinang. Kumbaga, dagalit pa yung mga Pilipino sa kanya, plus nadagdagan pa na ang iniisip ng kandidata, nako baka mapaglaruan lang kami dito sa pageant na to. So yun na, dahil nga sa ingay sa social media, ang ingay ng mga followers na sumusuporta sa kandidata and then binubo siya ng bonggang-bongga. Kaya naiintindihan ko din kung bakit nyo sinasabing cookie show, kung bakit nyo sinasabing at walang magagawa doon si Mr. Nawat, kundi talagang pero ang mali din kay Mr. Nawat, pinipersonal niya rin yung mga komentong yon at ang mali din sa kanya ay pinapatulan niya. Kaya lalong talagang nagkakaroon ng gulo at lumalabas tuloy na incredible na pageant siya. Hindi siya credible. Ganon. But for me, masasabi ko, okay sana eh. Yung mga diskarte niya, kung paano siya magpaingay sa social media, okay sana yung ginagawa niya sa social media na talagang grabe yung spread ng Miss Grand. Pero kasi, ang mali kasi doon, medyo nagkaroon talaga ng lamat ang relationship ng mga Pilipino dito sa Miss Grand dahil hindi na nga naniniwala sa kanya. So, yon. Kaya, ang dapat niyang gawin doon, tama si Therapy, na kailangan bigyan niya ng magandang record ang Pilipinas na makakabalik uli yung sa kanya, yung amor ba na tinatawag. So, yon. So, sa ngayon, medyo mahihirapan tayo dyan. Lalo na ngayon, mali din yung national director na pinili niya para sa kanyang pageant. Kasi tulad niyan, dapat ang ginagawa ng national director ay tinutulungan siya kung paano makakapagbigay talaga ng panalong reyna sa kanya. So, dapat dyan, nagpapapageant sila ng mas maaga at kung sino man yung mapipili nila na ilalaban nila ng Miss Grand, kumbaga, pag-aanuhin to ng maigi, yung kumbaga gagawin niya dyan ay pag-aaralan nila ng maigi kung paano sila mananalo dyan. At syempre, higit sa lahat, ibigay mo kung ano yung hinihingi ng organization. Kasi yun ngayon naging problema sa Binibining Pilipinas. Marami tayong candidates na lumalaban na pwede mong ipadala sa Miss Grand, pero ang ibinibigay, lalo na tong mga huli, hindi nagugustuhan ng mismong
organization ng Miss Grand International. Kaya lalo tayong nadadali. So ngayon, ano na ang mangyayari dito sa laban natin sa Miss Grand? Paano tayo papalo ngayon ng second runner-up or ng top 5 or ng title dito, di ba? Sa ngayon, lalong mas mahirap kasi parang feeling ko gahol sa oras ang preparasyon ng kandidata. So dapat ang ipanalo nila dyan ay yung kandidata na meron ng experience sa isang international pageant para alam niya yung galaw. Alam niya kung ano yung mga dapat niyang ihanda. So, sino ba yung mga kandidata na nakikita natin dyan? Pwede si Herlyn Budol, pwede rin naman si CJ Apiasa. Na alam mo yun, pwedeng maging malakas yung chance nila na makatungtong pa rin sa top 5 kahit konti lang yung preparasyon. Bakit ko nasasabi yan? Kasi syempre, alimbawa kung si CJ Apiasa o si Herlyn Budol, pwede silang wag nang mag-training ng pasarela kasi marunong naman sila. So siguro mag-training ba sila ng pasarela? Siguro mga 1 week or 3 days lang. At sa kabilang aspeto, mas madali silang makakagawa ng mga gown nila, lalo na kung si Herlyn Budol, kasi may gagalaw na para sa kanya. Siyempre meron siyang team. Tapos yung pag-makeup, yung pag-aano, yun na lang siguro yung pag-aaralan nila ng husto. Ayun, so parang feeling ko madali para sa kanila to at makakakabog sila ng bonggang-bongga. So yan. So medyo nakakaloka kung iisipin mo, pero kasi ito yung time na malalo kang dapat mas maganda kasi magpadala ka ng kandidata dito kasi dalawang country yung host country ng Miss Grand, ang Cambodia at saka ng tawag dito, Thailand. So, nung last year ginawa nila sa, kailan ba last year sa Indonesia ba? Parang feeling ko, maganda yung naipakita nila doon. And then, so, kung dalawang country ngayon, mas bongga yung maipapakita nila ngayon. Kaya, sabi ko nga, ito yung time na sana magpadala pa rin sila ng kandidata ng mas kakabog. So, sabi ko nga, bahala na ang Diyos dyan. So, tignan natin. Sinabi nila September 7 ang kanilang final screening. So, naintindihan ko naman kung bakit naurong kasi nakasabay sila dito sa fashion show ng ng bench. And then, yung kadalasan na mga sasaling kandidata dito ay nandiyan nga lalahok sa bench fashion show. So, alam nyo na kung sino yon. So, yun yung hinihintay nila. Kaya, inurong na lang nila. Kasi yung ibang mga kandidata nga na sasali dito sa Miss Grand ay naging casting dito sa bench fashion show noong 30. So, syempre, mahihirapan nga naman sila kung itutuloy nila yung kanilang screening and then dapat ay nandoon na sila sa rehearsal ng ng fashion show, ng bench fashion show. So, mahirap sila i-pull out doon. Kasi doon bayad sila. Dito sa hindi sila bayad. So, minum na lang nila ng 7. And then, tignan natin, baka after ng 7, 1 week lang yung labanan ng mga kandidata at ayun, baka magpa-Miss Grand na sila. Tapos, kung sino yung mananalo, go straight na para sa preparasyon. Good luck sa mananalo, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, ng mga mali lang siguro dito ni Mr. Nawat, yung, ayun nga, hindi siya nagbigay ng corona dito sa Binibining Pilipinas para ma-establish yung kanyang pageant at para makahingkayat din ng mga kandidata na mga maglalako. And then, kulang din ngayon sa promotion. Siyempre, ang Miss Grand Philippines, lalo na parang gahol na gahol sila sa oras. So, mali din yung napili ng organization na araw or date or months para sa paggawa nila ng pageant. And then, dapat talaga at least 3 months, lalo na kung ganito kalaki yung pageant at maraming bakbakan. So, dapat talaga prepared na prepared. So, yun yung mga nakita ko na mali. And then, dapat pa ba tayo magpadala? Of course. Bakit tayo uurong sa isang pageant na dahil lang hindi natin nagugustuhan? So, tuloy lang ang laban, di ba? One day, biglang mapapasa atin ang corona. So, yan. So, kayo guys, ang masasabi ninyo syempre dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel
at i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Sawadee ka. Paalam.